Hindi ko na makaalis kasi diba? Yun na rin. Magkaka, nanahimik ka. Pagtingin na nanahimik ka. Patay mo yan, may napapanood ka dyan. Nanahimik ka. Patay mo yan, may napapanood ka dyan. Ayun na, kumuha ka ng libro, magbasa ka. Ano sabi ko sa'yo, mag-earmall ka ng meditation. Dali, kuha ka kung may earmall mo dyan. Kunin mo. Dali, yung nila. Kaya pag ganyan ang sistema ng kapatid ko, ang ginagawa ko niyan, binibigyan ko na siya ng babasahin. At kumukuha ko sa Google, nagre-research ako ng pwede niyang sagutin para hindi siya mag-isip. Kasi nangyayari po niya, napapansin ko, pag nananahimik po siya, or siguro, may kailangan siya, may gusto siyang gawin. Kaya talagang nagkakaproblema kami pag nagme-meltdown siya o nagtatantrums. Kaya ang gagawa ko niya, nilalagyan ko siya ng headphone. Yung tugtog niyan is yung meditation from YouTube. Yung mga relaxing sounds na water, mga chirping birds, mga ganon, para ma-relax yung utak niya. And talagang thankful ako kasi pinadalan kami ng Diyos ng doktor na nakilala namin sa Tala. Family med namin na doktor na si Dr. Jacob Estacio. Siya yung nag-aalaga kay Lester pagdating sa sakit niyang diabetes. So far, hindi ko lang kasi nakakuha ng si Dr. Mariano. Yun naman ang psychiatrist ni Lester. Before, ang humahawak sa kanya for 13 years is yung psychiatrist niya si Dr. Alonso na FEU. Pero we decided na ilipat siya sa public kasi medyo, yun nga, kinakailangan na namin magtipid. Mahirap na talaga ang bilihin ngayon. Sobrang ang dami niyang gamot. May mga gamot siya na dapat i-maintain na inumin sa isang may autism. Kasi nakakapagpa-relax siya ng mind niya, yung gamot na yun. So, usually ginagawa ko pag ganyan, para mabisi siya. Yan, pinagluluto ko siya, pinagagayat ko siya ng mga gulay. Talagang pag, halimbawa, wala siyang ginagawa, naghahanap talaga ako na pwede niyang gawin. And then, one time, nasabi ng mga doctor namin na, what if, YouTube kayo or mag-vlog kayo, ilagay nyo sa YT yung mga ginagawa ni Lester na activity. So, yun nga, at saka isa pa, naging motivation ko yung laging sinasabi sa amin ni Boss Rino na keep on vlogging. Kumbaga parang huwag kayong hihinto, mag-vlog lang na mag-vlog. And sa akin, oo, maganda yon, vlog lang ng vlog. Kasi yun ang gusto ng kapatid ko eh. Kaya pag ganyan nagbo-vlog kami, siya ang nag-i-insert niyan. Siya talagang pinag-aano ko na, since mahilig siya sa gadget, kung ano yung nakikita niya sa akin na nagpo-photography, nagka-camera, nagbi-video editing, vlogging, gustong-gusto niya yan. Kaya sabi ko, sige, ikaw naman ngayon pagre-recording ko, ikaw ang mag-film. Tapos, pagkalimbawa ganyan, kailangan namin mag-replenish ng mga goods sa stores niya. Sinasama ko rin yan. Sa lahat ng mga activity ko, sa lahat ng negosyo, kailangan isama siya. Kaya ang napag-desisyon na ng psychiatrist ni Lester, ipa-MRI siya. So sa MRI kasi kailangan ng creatinine. Bago ka sumailalo ng MRI, 5 days bago sa schedule mo, kinakailangan may creatinine result ka na. So nakadalawang beses kami ulit dyan kasi hindi ko talaga na-get yung schedule namin sa MRI. Napaaga kasi kami ng pagpapatest ng creatinine niya, which is hindi pa dapat. 5 days kasi dapat bago ang schedule niya sa MRI. And good things kasi na yung MRI na nakuha namin is libre. Talagang sinagutan ng malasakit dahil PWD nga ang kapatid ko. At saka isa pa, maganda na rin talaga na nandito na kami sa public hospital, sa mga public hospital ng mga doktor, kasi talagang hindi naman gano'n kami kayaman para pumunta pa kami sa mga private hospital. Alam naman natin, pag sinabing autism, maraming yung gastos. Kaya laking pasalamat ko talaga sa Diyos na, alam niyo yun, nakaka-discover kami ng kapatid ko ng mga libre
libre magpapagamot, lalo na sa diabetes niya, kasi unang-una may autism siya, tapos diabetic pa siya. Kaya alam niyo yung struggle ko na mag-isip daily ng ulam na dapat nandun sa diet niya na binigay ng kanyang dietitian. Ayan, ganyan ginagawa ko sa kanya. Since magaling siya sa gadget, alam niya kung paano niya paanda rin yung mga gadget na yan. Mas ano pa talaga yan, mas marunong pa nga sa amin yan eh. Siya talaga pinaghahanap ko. Sabi ko, ikaw mag-research ng result ng creatinine mo. So, ano talaga siya? Decidido siya magpatingin. Though, sabi naman ng kanyang psychiatrist na, okay, sige, kung talagang gusto mong malaman ano yung nanggugulo sa utak mo, kasi lagi niyang sinasabi na may gumugulo sa utak niya, mukha daw bruho. So talagang na-alerto ako, ano yun? Ano yung bruho na mapasok daw sa utak niya? Kaya lagi ko sinasabi, mag-pray ka. Every time pupunta kami talaga ng hospital, lagi kami nandiyan sa may chapel ng tala, ng hospital. Kaya sobrang lang talaga, tiyagaan lang talaga para maalagaan ko siya. Bagay na na-realize ko sa buhay ko na kaya siguro daw napag-asawa. Ito yung mission ko. Ito yung mga purpose namin magkakapatid. Yung matutukan namin kapatid namin. Tinuruan ko na rin niya si Lester paano mag-check ng sugar niya. Kaya hindi ko na kinakailangan siya i-check dahil kahit mismo ang nag-check na ng sarili niyang sugar. Sabi ko para ma-monitor mo yan dahil sabi ng MRI ay kinakailangan na matanggal niya muna yung mini-maintenance niya sa sugar niya. So naisip ko paano yun. Mahirap kasi pag natigil ang maintenance, mas lalaki dosage mo doon. So sabi ko, 3 times a day mo i-check yung sugar mo bago kumain. Tapos ilag mo para ma-monitor natin kung nag-i-spike yung sugar mo para sa mga niluluto ko. So doon na lang ako talaga mag-iingat yung pagkain na kakainin niya. So talaga nakaalala yung carbs, kasi yung carbs, lalo ng kanin, yun ang lalong nagpapaspike talaga ng sugar. Kaya lagi ang ang nagiging merienda niya lagi sa akin is apple or yogurt, which is yung talaga ni-required ng dietitian niya. So, talagang sabi ko, Lord, thank you, kasi dati pinapangarap lang namin magkakapatid na matuto siyang mautusan, lingunin kami pag tinatawag namin siya, makapagsalita, and talagang no impossible kay God. Talagang bibigay niya sa'yo eh. Basta ka lang, be patient ba? Pero yung patient mo, gawin talaga ng paraan. Alam mo yun? Kaya natutuwa ako. Sa Nakikita ko mga ganyan. metformin, tsaka sa diabetes, tapos yung sa niya, sa autism niya. Okay. 3. Yun lang naman. Sir, close po ako na, sir. Actually, marami. May glycoside, may rosuvastatin. Rosuvastatin for cholesterol yun. Ang high blood po. Hindi naman. Diabetic lang. Open na kamay. Sa naman, online naman, pwede i-print out na lang, no? Yes, ma'am. Ito mabilis eh. Napaaga pala kami. Dito din ba yung last, ma'am? Oo. Kahapon lang. Ay, kahapon lang. Oo. Ay, may 16, tapos kahapon na namin nakuha. Ang result. Oo. Sir, press mo muna po. Lagyan ko lang ng pangalan. Buti mabilis eh. Pwede ko pakita yung kung normal siya. Hindi ako marunong tingin kung normal yung Yung result, ma'am? Ah, Yung reference value naman, ma'am. nandun doon. Doon sa result.
Tinuruan ko na rin niya si Lester paano mag-check ng sugar niya. Kaya hindi ko na kinakailangan siya i-check dahil kahit mismo siya mismo ang nag-check na ng sarili niyang sugar. Sabi ko para ma-monitor mo yan dahil sabi ng MRI ay kinakailangan na matanggal niya muna yung maintenance niya sa sugar niya. So naisip ko paano yun. Mahirap kasi pag natigil ang maintenance, mas lalaki dosage mo doon. So sabi ko 3 times a day mo i-check yung sugar mo bago kumain. Tapos ilag mo para ma-monitor natin kung nag-i-spike yung sugar mo para sa mga niluluto ko. So doon na lang ako talaga mag-iingat yung pagkain na kakainin niya. So talaga nakaalala yung carbs kasi yung carbs lalo ng kanin yun ang lalong nagpapaspike talaga ng sugar. Kaya lagi ang ang nagiging merienda niya lagi sa akin is apple or yogurt, which is yun talaga ni-required ng dietitian niya. So, talagang sabi ko, Lord, thank you kasi dati pinapangarap lang namin magkakapatid na matuto siyang mautusan, lumingon, lingunin kami pag tinatawag namin siya, makapagsalita, and talagang no impossible kay God. Talagang bibigay niya sa'yo eh. Basta ano ka lang, be patient ba? Pero yung patient mo, gawan talaga ng paraan. Alam mo yun, kaya natutuwa ako pag nakikita ko yung mga ganyan improvement. Ano yung pumasok ka sa loob? Hindi, nasa labas. Nasa labas? Oo. Nasa labas ka? Oo. Hindi ka natakot? Ikaw takot? Wala eh. Teka, huwag mo na yan. Masakit? Masakit ba? Hindi masakit. Sure ka? Tanda na. Takot mo. Okay. Sana. Ano pinakita mong music? Teka, daw. Paano calling love again? Ano yun, ha? Paano calling love again? Ano? Paano calling love again? I'm falling in love again? Oo. Ano yun? Dreaming. Ganon? Ayun ang kinunta. Inang pinapatagtag. Wow, pagod ko ni Ate yun. I'm falling in love again. Max naman. Falling naman. Ako na mag-ano. Tagal ng shoes mo. Pwede mo yung shoes na binili natin kay boss ah. No? Hindi mo sinisintas. Saan naman ang reaction yung gamot? Plus, dapat pala hindi ka uminom ng metformin mo kagabi, no? No? Hindi mo sinabi sa atin eh. Ayun na, okay na. Suot mo na yung ano mo yun. Tinuruan ko na rin niya si Lester paano mag-check ng sugar niya. Kaya hindi ko na kinakailangan siya i-check dahil kahit mismo siya mismo ang nag-check na ng sarili niyang sugar. Sabi ko para ma-monitor mo yan dahil sabi ng MRI ay kinakailangan na matanggal niya muna yung maintenance niya sa sugar niya. So naisip ko paano yun. Mahirap kasi pag natigil ang maintenance, mas lalaki dosage mo doon. So sabi ko 3 times a day mo i-check yung sugar mo bago kumain. Tapos ilag mo para ma-monitor natin kung nag-i-spike yung sugar mo para sa mga niluluto ko. So doon na lang ako talaga mag-iingat yung pagkain na kakainin niya. So talaga nakaalala yung carbs kasi yung carbs lalo ng kanin yun ang lalong nagpapaspike talaga ng sugar. Kaya lagi ang niya ang nagiging merienda niya lagi sa akin is apple or yogurt, which is yun talaga ni-required ng dietitian niya. So talagang sabi ko, Lord, thank you kasi dati pinapangarap lang namin magkakapatid na matuto siyang mautusan, lumingon, lingunin kami pag tinatawag namin siya,
makapagsalita, and talagang no impossible kay God. Talaga bibigay niya sa'yo eh. Basta ano ka lang, be patient ba? Pero yung patient mo, gawan talaga ng paraan. Alam mo yun? Kaya natutuwa ako pag nakikita ko mga ganyang improvement. Tingin? You know? Good. So, monitor natin ha. Walang metformin. Oo. Tapos, gulay ka lang ng gulay. More protein. Konti lang mga carbo, ha? Oo.